O ito. Sila Topacio, mga bossing, habang nakikipagbidahan o nakikipag-argumento doon sa NBI. Deputize the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, not appropriate. And so, please don't be of the impression that all this is just because of the issue of the alleged AJ Marines. So, this can go beyond that. So, what are you exactly investigating with respect to it? Yung gusto nila, bakit ito ang iniimbestigahan nyo? Bakit yung mga nagsasabi? No. Boss, ano pa lang yan? Pagbibintang pa lang. Pagbibintang pa lang yan. Ano, dahil wala pa naman kayo napapatunayan. Kayo po ba, mga kababayan, kung kayo ang NBI o kayo si Director Melvin Matibag, ang napapanood nyo doon sa mga press conference, doon sa mga interview nila, sali-saliwa, magkakaiba. Kayo po ba sige, hali kayo, papaniwalaan na agad namin kayo. Ganun po ba? Hindi. Siyempre ngayon, pag nakikita natin, iba-iba yung mga sinasabi. Merong magsasabing maleta, may magsasabing may magsasabing maleta, may magsasabing paper bag, may magsasabing ganito, may magsasabi 3 yung dineliver na maleta kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron naman isa, 5 naman daw. Siyempre, magtataka ka, sandali lang. Sama-sama kayo. Sinasabi nyo, alam nyo, lahat pero iba-iba yung mga pinagsasasabi ninyo. O di po ba, mga kababayan? Iimbestigahan. Hindi naman sa pag-iimbestiga. Aalamin mo lahat. Di ba? Aalamin mo lahat, mga bossing. No? Sandali lang. Dali aalamin mo lahat. Hindi yung basta-basta maniniwala ka. Puro katarantaduhan na nga yung mga napanood mo doon sa mga hearing nila. Puro kalokohan na nga yung mga narinig mo. Doon sa mga hearing, doon sa mga interview sa kanila, maniniwala ka pa agad-agad. Di ba? Hindi, alaga. You're being overbroad. So, give an answer. So, we have prepared individual interview rules for... We do not consent. We already made it clear. We do not consent. You may accompany your client. Never mind. We do not consent. We want to make it clear. We do not consent. Hindi nila papayagan. We do not consent. Ayop. Bakit, Topacio? Naku ng putik naman na yan, no? Maghihinala ang mamamayang Pilipino sa inyo talaga. No? Maghihinala ang mamamayang Pilipino. Bakit to, mga kababayan? No, normal lang ho. Normal lang. Na kung alam nila yung katotohanan at pawang katotohanan, yung mga sasabihin nila doon, okay lang sa kanila. Kahit isa-isa silang tanungin. Pero, kabado sila Topacio. Ayaw payagan ho talaga, mga bossing. Tapos yung isang lawyer, paglabas, sabi? Pinayagan po namin. yung 18 marites. So, plak siya kay Melvin Matibag. Hindi naman daw pinayagan. Ang pinayagan, yung makilala, malaman. Di po ba? Sabi ni Ma'am Neng, Gigi, Mark, mas okay pala, ganito time, maraming viewers. Hindi, siguro tapos na o tanggal na. yung shadow ban natin kay YouTube, no? Halos ilang buwan? 2 buwan din ho yata yun, mga kababayan, na naka-shadow ban tayo. Ngayon tanggal na. Ganyan ho talaga yung normal na views. 1,000, minsan nagti-3,000 o 4,000 po, no? May mga panahon na sina-shadow ban. Ewan ko, bahala sila dyan. Tuloy. Topacio, banat! It's part of no. We do not consent to be interviewed at all. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. So, if that's the case, sir, then if you want to issue us other subpoena for another thing, as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. Sandali, Topacio, meron sinasabi sa'yo dito si Ma'am Len de los Santos at tupagin mo na lang daw ang kinaso sa'yo ng Gabriela. Pinapadisbar pa yata yan si Topacio. Ma'am? No, Ma'am Len de los Santos? Pinapadisbar pa yata si Topacio. No? Tsaka i-shoutout ko na si Caroline Makino ulit. Baka sabihin, hindi ko na naman nababasa yung kanyang comment. Diyan na ang witness. Diyan na ang evidence. Bakit wala kayong aksyon?
Puro pasikat lang ang media. Saan na ang pera ng bayan? Go, go, go. Action, PNP daw. O, sabi ni Rolando, ano apelido niya? Rolando Lacopia. It does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag mo tayo magpulahan pa niya. Pambihira naman tayo eh. Ano bang gusto niyo sa kliyente ko? Identity. Hindi niyo kilala. I mean, not to be condescending, but hindi niyo kilala. Oh, ganito sir. We can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you may be present. No, we're not saying You want we are answers to not your going to be questions, sir. interviewed. We are not going to be interviewed. Yes. Wala, mukhang hindi talaga sila papayag. Kasi totoo, mga kababayan, panigurado, mabubuko, natatakot mabuko. Di ba? Natatakot na makarinig tayo ng napakaraming version ng istorya. Alam niyo ho, mga bossing, ang nakikita ko ho dito, tama yung sinasabi ni Antonio Trillanes Deport na dating senador ho. No? Na sa mga susunod na mga panahon, ilang linggo, ilang buwan, may aamin din ho dito sa 18 Marites ho, mga kababayan. Meron din hong magsasalita na ay ganito po. Wala kasi gipit na din po kami. Kaya sumang-ayon at sumali na lang po kami doon sa samahan nilang mga kalokohan. Ganyan. May mga lalabas na ganyan no at magsasalita at magbubuko kung magkano yung baka natanggap nila. Di po ba? Baka nga umabot pa ho ito mga bossing doon sa dating sinasabi na merong mga kapwa tayo Pilipino na nakakatanggap ng pera, pondo galing sa China. Baka parte pa nga ho ito mga kababayan eh. Di ba? Baka umaabot pa dito sa 18 Marites eh. Yung sinasabing pondo galing sa China, mga bossing. Bakit? Kasi gusto ng China, mismong mga kapwa natin Pilipino, ang magpabagsak sa gobyerno natin. Hindi nila kaya yung gobyerno natin ngayon ng China. Hindi ho nila kaya no? Kaya digong, yakang-yaka nila. Bakit? Malaaso lang ho yung mga panahon na yun. Sunod-sunuran lang ho ang ating presidente dati sa China eh. Ngayon hindi pwede. No? Dehins pwede, kaya ang ginagawa nila yung mga ganyan. Popondohan ang mga kapwa natin Pilipino para kalabanin, pabagsakin ang gobyerno natin. Upang sa ganon, pag sila ay umentra na, mahina na ang Pilipinas. Pero hindi po uubra. Matatag po ang Pilipinas, mga kababayan. Lalong-lalo na sa pangunguna ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Mundo, you said you have plenary powers as the National Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through a budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government. Sandali, gusto niyong palabasin na ginagamit ng NBI ang pondo ng bayan para imbestigahan itong mga tao na ito. Anak ng putik naman kayo talaga dyan, oh. Gusto nyo talagang guyuin ang Pilipino, parte ng parte ng ginagawa ninyo, no, bilang kayo ay sinasabi ninyo na yung 18 Marites ay mga witness, kailangan alamin kung ano ang mga pagkatao at ano ang pakay nila at kung totoo ba lahat ng sinasabi. Hindi pwedeng yung tipo bang meron pupunta isang tao, si Mark Ramos, sasabihin ko, magnanakaw yang si Mike Defensor. Uy, ano sasabihin ng NBI? Uy, sinabi nito magnanakaw si Mike Defensor. Tawagin mo si Mike Defensor agad-agad. Papunta yung, loko-loko? Aaksayahin nyo yung panahon. Paano kung katarantaduan lang yung sinasabi ko, kagaya niyang 18 Marites? Di wala na. Inaksaya nyo yung oras ng tao. Nasira pa yung tao. Hindi. Kailangan i-cross-examine yung mga tao na yan. Kung totoo agad. Sabi ni Jorge Edralin, paniwalaan na agad si Mark Ramos. Gusto nila ganyan. Hindi pwede ho yan. Pag sinabi ko, manyakis, si Atty. Topacio, example lang ho yun mga bossing. Baka mamaya may magsabi dyan sa comment section, totoo yun. Hindi. In-example ko lang ho, mga kababayan.
Pag sinabi ko, Manyakis, may ginano daw si Topacio. Ipatawag na si Topacio kasi may sinasabi si Mark Ramos. Ganun po ba? Hindi. Kailangan nilang alamin yung pagkatao ko at kung bakit ko sinasabi at kung may ebidensya ba ako. Bago ipatawag yung tao. Kasi ang gusto nila ipatawag daw po yung mga sinasabi. Di ba? Nung 18 Marites. Parang mga lasing lang itong dalawa na to, si Defensor at si Gasolito eh. Investigating a non-crime. Ayop naman. Investigating a non-crime. Cross-examine, boss. Ang tawag dyan. No? Ito talaga si Boss B. Si Boss B na lang ang tawag natin sa kanya, ha? Kayo na bahalang magbigay ng ng kahulugan kung ano ibig sabihin ng Boss B. Diyan kay kay Defensor. Tuloy. Walang krimen dito. I knew you were used during the Napoles investigation. May krimen doon. May scam. You were used in the PhilHealth scam. But ngayon, in plenary powers, you're expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, Langya. Ayoko magmura ngayon. Ayoko magmura ngayon. Sige, tuloy na lang ho natin mga kababayan. Investigahin nyo itong mga tao na to. Wala naman silang krimen na ginawa. Cross-examine nga po, Boss B. witnesses, there are allegations of crime here. Remember, the AP Maria. You want to establish first their identity. So you establish their identity. Wala nga ma-establish eh. Wala nga kayo maipakita ebidensya. Ebidensya nyo kung ano-ano, mga picture, mga in-AI. Ang dali-dali namang ma-AI. Di ba? Halatang halata. Ni wala nga picture na nando si Pangulong Bongbong Marcos. Ni wala nga picture na nandoon si Martin Romualdez. Ano ma-establish? Di ba? Now, if you want to investigate the affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman, again, I'll repeat, you will go through budget deliberations. And you are already saying that the NBI is doing this. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. Kasi mukhang may kakaharaping kaso si Boss B eh. No? Yung sinasabi ho, yung kumakalat na mga quarry niya nung panahon na siya ay Department of DENR Secretary, mga bossing. No? Conflict of interest yun ah. Boss B, conflict of interest yun ah. Sir, I'm just calling the NBI. Wala naman ang tag dito. I understand you. sir, just to be clear. Parang ang sarap kapag ka nakasalubong mo si Mike Defensor. No, mga kababayan. Pag nakasalubong mo, Boss B! Kamusta ka na, Boss B? Ba't Boss B tawag mo sa akin? Bakit Boss B ang sinasabi mo sa akin? Ang tinatawag mo sa akin? Sabi ni RJ Sese, anong iyakan ang sinasabi mo? Kayong mga DDS, iyakan ang sinasabi ko. Hanggang ngayon, yung tatay ninyo na karton, nakakulong pa din. 1 taon na. Di ba? Eto si Boss B, nag-iiyak din. Attorney Mark Santiago. Yes, I'm Mark Santiago, sir. We respect what your sentiments. At hindi kami maglalagpas dun sa aming mandate. Ito po is yung background investigation. Okay. At sa credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility. Sabi ni Top Gun, luging-lugi ang producer ng mga Duterte. Laging ligwak ang pelikula. Maano lang ho kasi, yung mga pinaggagawa nila. Nakakulong na yun. Focus tayo sa flood control. Ayan na nga, flood control. Pangulo pa nga, si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang nagpaumpisa. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang naghanap ang nag-imbestiga. Sino ang mga pinakamalaki na mga natanggap na mga proyekto, na mga kontraktor, diba? Yun nga lang. Umabot doon sa mga idol ninyo. Kaya lang, yung ipinipilit ninyo, Martin Romualdez at Bongbong Marcos, wala kayong maipakitang ebidensya. Ang ebidensya ninyo puro pang AI lang. Di ba? Tapos kukuha kayo, 18 Marites, kukuha kayo ng mga witness ninyo, anak ng tokwa. Sali-saliwa pa. Isa-isahin ko ha. Kung ano yung mga butas ng 18 Marites ninyo. De Lima. Tumanggap daw ng pera, no?
De Lima, tumanggap daw ho ng pera, mga kababayan. So ngayon, sabi, nung mga panahon na yan, hindi pa naman congresswoman si De Lima. Anong mapapala kung padadalan ng pera si De Lima o padadalan ng mali-maleta si De Lima kung wala namang kapangyarihan at walang maitutulong sa kanila? Biglang kambyo si attorney ninyo, si Baligud. No? Biglang kambyo. Ay, na-oversight ko lang po si De Lima. Naririnig ko kasi doon sa mga briefing ng ICC. Anak ng toko naman yan. Tapos, umano ulit. Pumwesto ulit. Biglang naging ano naman, paper bag naman daw. Paper bag, sabi ng mga didis. Boss, paper bag daw. Paper bag naman daw. Ano, bakit mas iniimbestigahan pa ang witness kaysa inaakusa? Ba iniimbestigahan? Natural. Bobo yung mga 18 ano ninyo. 18 marites ninyo. Biruin nyo. Kaliwat kanan. Nagpapa-interview. Lahat may butas. Paano hindi imbestigahan? Di ba? Tsaka Brad, kapag ka ikaw, magwi-witness ka, aalamin din sa iyo lahat. Baka mamaya yung sinasabi mo o yung papanigan mo o yung kalaban nung pinapanigan mo, sisiraan mo lang. Kaya kasama talaga. Yang isa-isa i-interviewin. Ba't natatakot? Magpa-interview ng isa-isa. Kasi natatakot. Dahil 18 sila, baka lumabas 17 kwento na iba-iba. Yun ang kinatatakot. Di ba? Yun ang kinatatakot nitong si Boss B. At si Boss B. No? Si Boss B at si Boss G.